Hindi po kami mahiya sa 1:23. Chapter 5, verse 1 to 20. May pababasahin na po. Sige po. Love you po. Hindi ito, kuya. Kaya na po. Basahin mo na lang po ha. Pag-iis lang po ito. Makinig kayong dalawa ha. Makinig kayo ha. Para sa mag-asawa yan. Ito po, babala po ito dapat sa mga sa pakikiyapid po. So, sinabi po dyan sa chapter 5 verse 1, Anak, pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko na may karunungan upang malaman mo ang pagpapasya ng tama at matuto ka rin magsalita ng may karunungan. So dito po sa verse po nito, ito po ay babala sa atin ng Panginoon tungkol po sa pakikiyapid. Na makinig po tayo sa kanyang karunungan. At ikiling po natin ang ating pakikinig sa kanyang unawa. At upang tayong makapag-ingat po tayo sa kabaitan, upang makapag-ingat po tayo sa kabaitan at sa mga mabulab, mga... Layo nga ako dito. Mga lahat masahe. Ikaw guys! Kakasuka yan. Ano po, upang makapag-ingat po tayo sa mga kabaitan, yung mga ano po, mababait lang po sa atin, ilag na po tayo, gano'n. Yeah. Mabait lang po, ilag na po Ay. At saka po sa mga mabubulaklak na dila, yung mga mahilig ng mga bola, gano'n. Uy. Dahil po, ang karunungan po ay nagtuturo sa atin, kaya po sinabi po dito na kailangan po natin ng karunungan, dahil po ang karunungan ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. At ang taong marunong ay hindi nagbubukas ng pinto sa kasalanan sa pamamagitan ng mga maling salita. Sa chapter 5 verse 3 to 4, sinabi po dyan, ang salita ng masamang babae ay kasing tamis ng pulot. Hindi lang po ito para sa babae, para rin po sa mga lalaki po. Ay kasing tamis ng pulot at banayad tulad ng langis. Ngunit pagkatapos ay pait at sakit ang makakamit. So sinabi po yan, ang tukso po ay mapang-aki. Ang immoralidad o yung yung immoralidad po, yung ano po, ito po yung sample na lang po, ito po yung mga labag po sa utos ng sa mga batas po na king tao, pati po yung batas po ng Diyos. Sample na lang po yung pagnanakaw, pangungupiling. Tapos yun po, mga ganun po. Kapatid pala yun. Kasi po ang immoralidad o masamang babae o lalaki ay parang pulot. Ay nilalarawan sa matamis ang salita na parang pulot. Yung pulot po, di ba po yung matamis? Na yung pulot. Yung pulot po yung sa mga honey. Ganun po. Alam niyo po? At madulas o makinis parang langis. Uy, bangis. Ayun po. Ngunit sa huli, sa ibang version po kasi may sinabi po na word sa verse po na ito is ahead po. Sinabi po doon na ngunit sa huli ay mas mapait pa kaysa sa aheno. Yung aheno po, yung yung aheno po yung uri po siya ng halaman. Halaman na kapag ginain niyo po sa una mapait, pero po sa huli mapakla. Ayun yung sinabi po dito. Mapait at mapakla. Mapait po, nag-gets niyo po ba yung ahento po? Ayun po yung magandang example po dito sa Hindi ko alam kung ano. Puno ba yan? halaman po. Yun po, aheno or wormwood po. At madalas na parang espada. So next po, sa Kawikaan chapter 5 verse 5 to 14, basahin ko na lang po Kung susunod ka sa kanya, dadalhin ka niya sa kapahamakan. Bawal yun. Dadalhin ka niya sa kapahamakan sapagkat ang nilalakaran niya ay patungo sa kamatayan. Hindi niya pinapansin ang mga daan patungo sa buhay. Ang dinadaanan niya
liko-liko at hindi niya ito nalalaman. Kaya mga anak, sinabi ito ng Panginoon, kaya mga anak, pakinggan niyo ako at sundin. Lumayo kayo sa babaeng masama, huwag lumapit sa kanyang bahay. Dahil baka masira ang inyong dangal at mapunta sa iba. At mamatay kayo sa kamay ng mga taong walang awa. Verse 10, ang lahat ng kayamanan niyo at ang inyong mga pinagpaguran ay mapupunta sa iba, sa mga taong hindi niyo kilala. 11, saka kayo mananangis kapag malapit na kayong mamatay, kapag butot balat na lamang at wala ng lakas. 12, saka ninyo sasabihin, sayang, hindi ko kasi pinansin ang mga pagtutuwid sa akin. Nagmatigas ako at sinunod ang gusto ko. 13, hindi ako nakinig sa mga aking guro. 14, kaya ngayon narito ako sa gitna ng kapahamakan at kahihiyan. So dito sa verse na to, ito po yung bunga ng immoralidad. Sinabi ko naman po kanina yung immoralidad. Ito ay humahantong sa kamatayan, pagkasira ng dangal, pagkawala ng lakas at matinding pagsisisi sa huling bahagi ng ating buhay kung kailan huli na. Kawikaan chapter 5 verse 15 to 20. Sinabi po dyan, 15 to 20. Dapat sa asawa mo lang ito sumipin. Dapat sa asawa mo lang ito sumipin. Kung baga sa tubig, doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong iinumin. Dahil baka magtaksil din sa iyo ang iyong asawa. 17. Dapat ang mag-asawa ay para lamang sa isa't isa at huwag magtihati sa iba. 18. Maging maligaya ka sa iyong asawa na napangasawa mo noong iyong kabataan. 19. Maganda siya at kaakit-akit gaya ng Musa. Sana ay lagi niyong lumigaya sa kanyang bibig at maakit sa kanyang pag-ibig. 20. Sinabi po dito, anak, huwag kang papaakit sa malaswang babae or tuwing man ang kanyang bibig. So dito po, ito po yung solusyon sa atin. Ang payo ay uminom lamang sa sariling balon. Sinabi po yan. Ito po po dito yung pagiging tapat sa asawa at masiyahan sa pagmamahal nito. Dahil po ang pag-ibig sa asawa ay nagbibigay ng kasiyahan at seguridad sa kanyang kapareha. Sa 21 to 23 naman po, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa, saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. 22. Ang masamang tao ay bihag ng kanyang kasamaan, para itong bitag na nahuhuli sa kanya. 23. Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan, at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid. So, dito po sinabi, ang Diyos ay nakakakita. Walang natatago sa Panginoon, nakikita niya ang lahat ng landas at kilos ng tao. So, may application po tayo. May bibigay po akong tatlo. Yung una po ay mag-ingat sa tukso o maging mapanuri. So, sinabi po dyan, ang tukso ay madalas nagmumukhang maganda sa simula, pero nagdadala ng kapahamakan. Na parang ahenho po, yung sinabi ko po kanina, na matamis sa umpisa, ngunit sa huli ay mapakla. Kaya dapat ingatan po natin ang ating puso. Guard our heart, because the condition of our heart will affect the direction of our life. So at dapat din po natin ingatan ang ating mata. Dahil po, ang sino mang tumingin sa babae na may pagnanasa ay nakikiapid na rin sa kanyang puso. Pangalawa, maging tapat at pahalagahan ang asawa. So kung may asawa na po, laban naman, di ba po? Dapat po ituon natin ang pag-ibig natin sa kanya. Atensyon at katapatan sa sariling asawa lamang, hindi sa iba. So may dito po sa Daily Bread, may kilala pong asayaw sa Mexican. Tinatawag po itong Jarabe de Patio, na nagpapakita po ng pag-iibigan ng magkapareha. So pagkatapos po ng sayaw, itinatawag po ng magkapareha ng isang sombrero sa kanilang mga mukha upang may tago po yung paghalik po nila sa isa't isa.
na Lalaki nagdabo. po. Parehas lalaki, parehas babae. Hindi po, lalaki babae. Yung paghalik po nila sa isa, naselyo po ng kanilang pagmamahalan o tanda po ng kanilang pagmamahalan. Yan yung para anong kasal nila. Hindi po, ano lang po, parang traditional po. Kilalang sayo lang po dun sa Mexican. Yun po, maharapit sa pamilya. So yung asayo po na ito ay nagpapaalala po sa atin ng kahalagahan na pagiging tapat ng mag-asawa sa bawat isa. So mababasa naman po natin sa Kawikaan chapter 5 verse 15, di ba po, na ang babala tungkol sa pakikiapid, sinabi roon na ang mag-asawa ay para lamang sa isa't isa. Na kumbaga po sa tubig, doon ka lang sa sarili mong balon kumuha ng iyong inumin. So naipakita naman po dito na mga sumasayo ng harabe dahil sa kanilang kapareha lamang sila tumitingin. Yung sa pagtakip po nila ng kamay ko ito. Tumitingin. Isang pagpapaalala na sa iyong asawa lamang ikaw ay nakatuon. So yung last po natin, una po yung mag-iingat sa tukso. Yung pangalawa po, maging tapat at pahalagahan ang asawa. Yung pangatlo po, mamuhay ng may takot sa Diyos. So palagi po natin tatandaan na nakikita po ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa, pati ang mga lihim na pagnanasa. Kaya nararapat lang po na mamuhay po tayo ng matuwid. Dahil po dito po sa sayaw po kanina, balikan po natin, na samantala alam ng mga sumasayaw na pinapanood sila, may mga nanonood po sa kanila. Nagbabantay din naman sa atin at may nanonood din naman po sa atin. May nagbabantay din naman sa ating relasyon sa ating asawa. Sapagkat po nakikita po ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa. Saan man po tayo mapunta, saan man po tayo maroon, tinitignan po tayo niya. So ginagawa po ito ng Diyos dahil po nais niya na protektahan ang ating buhay mag-asawa. So masiyahan po tayo dapat, masiyahan nawa siya sa pagiging tapat po natin sa ating kanya-kanyang asawa. Kung paanong may sinusunod na ritmo sa pagsasayaw, may ritmo din po tayong kailangan sundin sa buhay. Kapag sinusunod po natin ang nais ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagiging tapat sa Kanya, may asawa man tayo o wala, makakatanggap po tayo ng biyaya at kagalakan dahil po ang nagdudulot po ng kasiyahan ang pagiging tapat. Kailangan po.